another day, another mini vlog. Lunchtime na nito mga Mima Bells, and then si Pepsi ang nag-prepare ng aming lunchy. Tingnan nyo mga Mima, si Bebo umiiyak. Pinapagalitan ko kasi siya niyan mga Mima kasi tinatapon niya yung cellphone na ginagamit niya. O di syempre, to the rescue ang kanyang daddy. So for our lunch mga Mima, nagluto pala si Pepsi ng ginataang tulingan with talong and petchay. Nag-iwasi kayo mga Mima Bells, nagadungagita na. And then fast forward na tayo mga Mima, afternoon na nito, so papasok na si Kuya Sander sa kanyang school. At dahil ihahatid ko si Father sa bayan, ayan, sabi ko kay Kuya Sanders, tumabay na siya sa amin at idadaan namin siya sa kanyang school. Nagagalit nga niyan si Papa mga Mima, paano bakit daw nakatsinelas tong isa, tapos bakit daw hindi pa nga napapagupitan. Sabi ko naman, mamaya pag uwi niya galing school, papagupitan ko yan. And kako, yung pagchichinelas niya, naku, wag na lang papansinin kasi pag yan si Sander pinansin mo, sus ko po, baka hindi pa pumasok yan. At saka sa school naman nila Sander mga Mima, okay lang naman kahit magchinelas sila sa hapon. Kaya ko pala ihahatid si Papa sa bayan mga Mima, magbaback to work na kasi ulit siya. Pero mga next week mga Mima, babalik din siya dito sa baryo. Kasi magsi-celebrate si Father ng kanyang birthday dito sa baryo. Sus ko po mga Mima, August manen, pinagba-birthday man titaon, pinagbabakit manan. And then, konting drive lang naman mga Mima, andito na kami sa school ni Kuya Sander kasi malapit lang naman ang school ni Kuya Sander. Nilalakad niya lang talaga to mga Mima. Ayan na, tumakbo pa nga ang bata. After naming ihatid ng Kuya Sander, umalis na rin kami ni Father para magpunta na kami ng bayan. Alam nyo ba mga Mima, nung sa Manila pa kami nakatira noon, yung word na bayan parang napaka-probinsya na vibe Kasi mga Mima, from grade 1 to grade 5, sa Manila kami nakatira noon. Tapos grade 6, lumipat kami dito sa Nueva Ecija. Ang ingay ni Silence sa voiceover. And then yun nga, parang kapag naririnig ko yung word na bayan, tuwang-tuwa ako, wala lang, parang sarap-sarap lang pakinggan. And then, meron palang malapit na gasolinahan dito sa amin. So, ayan, dumaan muna si Father. Ganyan si Father, mga Mima, kung tutusin, marami pang gasolina yan. Kaso nga lang, nangalahati na. So, feel niya wala nang laman yung tangke niya. Kaya, ayan, nagkakarga na naman. And then, ilang saglit lang din, mga Mima, nandito na kami sa bayan. So, dito ko lang din ulit siya hinatid sa may minibus. So, ganito na lang ang ating role lagi sa buhay, mga Mima. Tayo na lang laging tagahatid sa bayan. Charis lang. Sayang din naman kasi, mga Mima, kung mag-aarkila pa tong si Father, abay, 150 din yon. Sa akin mo na lang ibigay. Meron nga siya diyang binibilin mga Mima. Ayan nga't nagsasalita bago umalis. Pero di ko na naintindihan. Chat mo na lang Father. Wow. After kong hihatid si Father, dumiretso naman ako dito sa butika para bumili ng gatas ni Bebo at saka ng kanyang diaper. Basta talaga nagawi ako dito sa palengke mga Mima. Napakabilis ng pera, kaloka. After ko sa butika mga Mima, dumaan naman ako dito sa grocery store para bumili naman para sa aking mini store. Syempre mga Mima, magmamarket na rin tayo para naman hindi sayang ang ating biyahe at hindi sayang ang gasolina. So dito pala mga Mima, sa binibilan ko na ito ng grocery store, hindi dito pinapunch. Mano-mano sila mga Mima, bali nililista nila bawat item ng aking bibilihin. And then kapag nalista na nila lahat, pupunta naman ako doon sa may counter para naman ipatotal ang aking mga nabili. So konti lang din naman ang binili ko dyan mga Mima kasi parang kapapalengke ko lang din 3 days ago. Puro alak lang din makaramihan yung mga pinagbibili ko ngayon. Cause alak is life talaga ang aking mga customer mga Mima Bell. So yun talagang mabenta sa aking mini store. Usually mga Mima, namimili ako dito sa grocery store na to kapag talagang nagagawi ako ng palengke. Pero kapag hindi ako gagawin ng palengke, doon lang din ako sa malapit sa amin namimili ng aking mga paninda. Maraming grocery store sa bayan, mga Mima. Pero yung pinipili ko talagang pagbilhan mga Mima na grocery is yung mga mababait yung mga tauhan. O, tupas ako dun sa mga piling tagapagmana at saka yung kapag tatanungin mo, titignan ka lang, kaloka. Anyways, tapos na pala nilang ilista ang aking mga pinamili. Pumunta na ako dito sa counter and then pinatotal ko na ang aking bill. So for today's palengke serie, ang ating bill ay imanabot ng 2.8. Sa aking 2.8 mga Mima, may sukli pa yatang 15 pesos. Pagkatapos ko mag-grocery, dumiretso naman ako dito sa bilihan ng mga notebook. Kasi nga 'di ba mga Mima, kulang yung notebook ng Kuya Sander. So titignan ko kung meron dito yung katulad ng kanyang notebook. Sana meron. Kasi hindi ko naman dito sa Rizal nabili yung gamit ng Kuya Sander. Doon ko sa Bungabon nabili yun. Dumiretso na rin ako sa second floor nito mga Mima kasi doon sa taas nakapwesto yung mga school supplies. Nakakaloka nga mga Mima kasi pag-akyat ko nito, ang daming nakatingin sa akin. Sabi ko, obvious wag nag-video ko. Nahiya tuloy ako ng very light. Pero very light lang naman yung hiya mga Mima. Mas lamang pa rin yung kapal. Charis! At
ayan, pagdating ko nga dito sa mga school supplies, malayo pa lang nakikita ko na nawala yung kaparehong notebook ng Kuya Sander. Pero syempre, don't give up. Tinitigan kong mabuti ang mga notebook. Mali mo naman, hindi ko lang napansin agad. But, sad to say, wala talagang kapareho ng notebook ng Kuya Sander. And then, sabi pala ng teacher ng Kuya Sander, bumili rin ng papel ng mga bata. So, bumili rin ako niya ng 1/4 lengthwise, crosswise, kasi meron na siyang 1 whole. Bumili rin pala ako ng masking tape mga mima kasi nga may paggagamitan ako niyan. Nung ako yung nag-aaral mga mima noon, no 1 whole sheet of paper lang okay na sa akin. Kapag nagsabi ang teacher na crosswise 1 to 20, ay nako, agdilpat ako nati 1 whole sheet of paper ko, gudwag adyan. Oh, mga mima, sinong relate dyan? So siguro sa high school pa mararanasan ng Kuya Sander yun mga mima. Sa ngayon, bibilan ko muna siya ng papel at baka naman kapag nagpalabas ang teacher niya ng lengthwise or crosswise, masyado namang mataranta si Bes kapag nagdelpat-delpat pa siya ng papel niya, di ba? Bumalik pala ako nito sa taas mga mima para naman magtingin ng bottle feeding ng bebo. Meron ako nabili na bote niya mga mima, 6 na piraso pa ngayon, kaso nga lang ayaw niya pala yung malapad na bote. Kaso dito naman sa palengke mga mima, wala naman akong mabetan na bote ng bebo. So baka ipilit ko na lang sa kanya yung nabili ko at sayang din naman kasi. Then eto, bumaba na ako para magbayad dito sa cashier. Talagang yung papel at saka yung scotch tape lang talaga nabili ko dito mga mima. Tigi isang pad lang din ng papel ng Kuya Sander ang binili ko mga mima bells kasi lagi naman ako dito sa bayan. So madali na lang kapag naubusan siya, madali na lang bumili. And then, nagbayad na ako, tas umalis na rin ako. After doon, dito naman ako dumiretso sa bakery shop. Nagpapabili kasi yung biyanan ko niya ng tasty bread nila mga mima, so dumaan muna ako dito para bumili. Isang malaking tasty bread lang naman ang binili ko dito mga mima. After niya, umalis na rin ako. Meron pa pala isang bilihan ng notebook dito mga mima, so dumaan na rin ako at madadaanan ko din naman kasi. So nagtingin ako kung meron dito yung kapareho ng notebook ng Kuya Sander. Natuwa nga ako nung meron ako nakita nung kapareho ng cover ng kanyang notebook. Kaso nga lang, pag buklat ko, hindi naman siya notebook mga mima, coloring book naman pala. Kaloka, kaya pala manipis lang to. O Jiva, ang siste, wala pa rin akong nabili. And then, umakyat din pala ako sa second floor mga mima para magtingin ng feeding bottle. Kaso nga lang, ganito lang yung kanilang mga feeding bottle. Ayoko kasi ng may kulay mga mima, gusto ko plain white lang. So hanggang dito na lang muna mga mima, medyo mahaba tong video ko. Tuloy ko ang aking kwenta sa next video. Thank you for watching. Bye-bye!